Wala silang patawad minsan sa inyo. Basta ang gusto lang nila, magpadala kayo ng pera. Wala silang pakialam kung may sakit kayo o hindi. Ayan. Isipin nyo ang kinabukasan ninyo. Mahirap kumita ng pera dito sa bansang Czech. Oo. Kaya ingat kayo. Kaya sa mga nagpapadala dyan, tiba-tiba ang pinapadalhan ninyo. Kung dati ang pinapadala nyo sa asawa nyo 20 mil or 10 mil, nako, laki na ng palitan. 30 mil ang halos hindi ko exact, hindi exactly yun. Halos 30 mil ang palitan nun. Kaya maganda ang palitan na ngayon ng pera nila. Kawawa naman ang Pilipinas. Yun nga lang. Kaso nga lang, yung mga papunta Hello guys, good morning. Ay nako, hamna ng oras na ngayon. Mag-aalas-2 na, hindi pa ako nanananghalian. Tulog ang mga tao ngayon. Tulog ang asawa ko, tulog ang anak ko. Kanina pa ako naghihintay na magising sila. Tulog pa rin. Gutom na gutom ako. Kasi hindi ako makapagluto ng na may mga tulog. Yung mga kaldero ko, kawali, malakas kapag nagluluto ako, may gising sila. No choice ngayon, gisingin ko na sila. Bahala sila sa buhay nila. Kuy gutom na, nanginginig na ako sa gutom. Kaya tara sa kusina ko. Ayan. Magigising ang mga yan kapag nagprito ako ng bawang. Mabango yun eh. Kaya yan ang pang ano ko sa kanila. Yung bawang. Kanina nung hindi pa siya hindi pa tulog yung asawa ko. Sabi ko, nagugutom ka, hindi raw. Tingnan natin, magpiprito ako ng pork chop with bawang. Yung fresh na bawang. Diba kapag niluto mo yung bawang, mabango. Katapos yung pork chop. Sabihin niya, kakain din niya. Ayan. Hugasan ko. Ang dami kong hugasan dito. Ayan. Kaya sabi ko malakas kasi yung mga hugasan, mga at tutunog. Ayan. Kailangan. Ayan, gising na sila. Gising. Narinig ko yung tunog. Bahala sila sa buhay nila. Gutom na ako. Dami kong hugasan. Kailangan ko itago yung ibang kaldero. Magpriprito ako. Umaga na yata natulog yung lukulukong batang yan eh. Naglaro ng Roblox hanggang sa umaga. Eh, okay lang sa akin yan. Swinger, Sabado lang. Sa Linggo, bawal na. Mag-aaway kami kapag hindi siya natulog ng maaga. Hindi ko siya tatantanan hanggang hindi siya natutulog. Naririndi siya. Kaya sabi ko, matulog ka. May hindi pa natulog, ayun na naman ako. Dada ako ng dada. Bungang-gira ako sa kanya. Sabi niya, ba't ka parating dali? Kung di ako nagalit, makikinig ka ba? Sabi niya, sabi ko lang sa kanya. Ayan, gising na. Sabi ko sa inyo, kapag kumalabog ang kusina ko, magigising na daw niyan. Ayan. Umpisahan na naman natin magkwentuhan dito sa kusina ko. Star ang kusina ko parati kasi kapag nagkukwento ako sa inyo, ang bago kong kaalaman dito,
Dito sa kusinang to ko kayo pinupupintuhan. Dito tayo mag-uumpisa magkwento. Wait nga ako at ako'y naghuhuga. Ayan. Hugasan ko. Kailangan pag nagpreprito ako or ano sa electric na ito, kailangan yung kawali, yung sa likod, punasan ninyo. Doon po na punasan nyo pag may tubig-tubig. Ayan, magpreprito tayo ng bawang. Bawang lang ha. Tignan natin yan. Dalawang yan, tulog. Wala akong makausap. At ilabas ko yung ano, yung pork chop ko. At yung ano ko naman, mailalabas ko ulit ako sa inyo. At kanin ko. Ito yung ano, kanin sa rice cooker na hindi ko naubos kahapon. Kailangan initin ko. Hindi pwedeng itapon. Ano yan? Initin yan. Kala ko hindi na-on yung camera ko. Kanina pa ako dada ng dada. Bahala sila kung ayaw nilang kumain at kain ng mag-isa. Hindi na ako makapagtiis. Magpreprito tayo. Pritong dahan-dahan hanggat lumambot. Ito yung binabad ko. Binabad ko sa ganda yung pinagbabaran ko at saka yung Tupperware niya. Tupperware ng ice cream. Kasi kapag alam niyo naman yung mga Tupperware, kung minsan masyadong matapang yung amoy, ang baho, bumabaho. Kaya kapag ito, Tupperware na to bumaho, pwede nang itapon. Huwag yung mamahalin. Kasi yung mamamahalin, sayang. Mayroon ako niyan, bumili ako ng mga ganyang Tupperware. Ito yung kahapon na pork chop ko. Ay, yan. Kakainin ko ngayon. Hindi ko itatapon. Masarap nga yan pag nainit na. Pag nainit na. Maganda to. Itong pork chop na to. Binabad ko sa Sprite. Binabad ko sa Sprite at saka sa Magic Sarap. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. May ako rito. Dami. Kanina, nagugas na ako. Marami pa rin ako hugasan. Ayan. Ayan, nahulog na. Yan tayo. Ayan, dahan-dahan lang apoy. At ano kayo igugulay ko? Maghuhugas din ako ng hugasan dishwasher. Ayan, ang dami. Naka-ready na yung sabon. Kakain muna ako bago hugasan. Lahat. Yung pinagkainan ko ngayon, hugasan ko rin. Alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Ang laki pala ng palitan ng pera ng taga rito, yung taga Czech. Yung kuron nila, ang laki ng palitan, kumbaga sa Pilipinas, ang baba ng palitan ng peso ngayon Kapag nagpapalit ka ng, for example, 10,000 kuron, yung mga OFW, tiba-tiba ngayon kapag nagpadala sila sa Pilipinas, kung sino ang sinusuportahan nila, buong pamilya, mga hingi doon, hingi dito, iba't iba yung mga nangihingi, Pinoy OFW ngayon. Kahit magpadala sila ng 10,000 kuron lang, aabot na ng 30,000. Malaki. Kaya,
Malaki dati ang palitan ng pera, doble lang, ngayon naging triple. Kaya tiba-tiba ang mga Pilipino. For example, nagpadala ka ng 5,000 puron lang dito, ano na yun, mga 15,000, malaki na yun. Ayan. Kaya, kaso nga lang, ang advice ko lang sa mga OFW, huwag niyo ipadala lahat. Nako, kawawa kayo kapag uwi nyo. Pag uwi nyo, hindi nyo alam ang kinubukasan ninyo. Yun lang ang payo ko sa inyo. Huwag nyo ipadala lahat ang pinaghirapan ninyo kasi lulustayin lang nila yan. Umaasa lang yung mga pinapadalhan ninyo buwan-buwan na padala ninyo yung suporta ninyo sa kanila. Kahit na asawa ninyo yan, kapatid or nanay, umaasa na lang yan. Ano yan? Hindi nila iniisip yung yung pagod ninyo rito araw-araw. Ang gusto lang nila suporta lang. Kesyo, alam ko yung mga mga sinusuportahan niyo sa Pilipinas. Sabi niya, katapusan na naman. Sabing ganun, gagawa na naman ako ng paraan para makahingi ng pera sa sa kuya ko or asawa ko. Sabi ko, gagawa na naman ng istorya yan. Ay, ganito, ganyan. Wala na tuition, wala na makain. Yung nanay naman, kailangan ko ng gamot. Buwan-buwan na lang yan. Yung kapatid, ganito, nagkasakit ako. Ay, nako. Kung minsan, mga OFW, tigasan ninyo ang mga puso ninyo. Kasi kung pusong bato kayo, kawawa kayo sa bandang huli. Ayan. Nakikita ninyo naman mga palabas sa TV ngayon sa Jessica Soho, kahit na mga gulang pinapalayas ng anak, o kahit na asawa, yung asawa hindi alam kung anong ginagawa sa Pilipinas, shopping doon, tapos hingi lang ng hingi. Samantalang kayo rito, kahit na may sakit kayo, pumapasok kayo. Ayan. Wala silang patawad minsan sa inyo. Basta ang gusto lang nila, magpadala kayo ng pera. Wala silang pakialam kung may sakit kayo o hindi. Ayan. Isipin nyo ang kinabukasan ninyo. Mahirap kumita ng pera dito sa bansang Czech. Kaya ingat kayo. Kaya sa mga nagpapadala dyan, tiba-tiba ang mga pinapadalhan ninyo. Kung dati ang pinapadala nyo sa asawa nyo 20,000 or 10,000, nako, laki na ng palitan. 30,000 ang halos hindi ko hindi exactly yun. Halos 30,000 ang palitan nun. Kaya maganda ang palitan na ngayon ng pera nila. Kawawa naman ang Pilipinas. Yun nga lang. Kaso nga lang, yung mga papunta rito, yung kung pera nila piso, ipapalit nila ng check. Kunting halaga lang yun. Oo. Halimbawa, palit sila ng 30,000, maybe lang, abuti lang ng 7,000 or 8,000 kasi may exchange rate pa, may pa yon. Kung minsan bibilihin nila ng pinakamababa sa na presyo sa palitan ng pera. Yun nga lang. Sa 7,000 na yun, saan ka makakuha? Wala kang halos mabibili rito. Ganun. Tapos hotel niyo pa. Maglalakot sa pa kayo rito. Mahal. Ang hotel minsan dito, 2 or 3,000. Bali, isang araw nyo lang dito yun. Nagagastusin nyo yun kapag foreigners kayo rito. Ayun nga lang, kapag magluluto-luto kayo, pwede yun. O di kayo kumain ka na lang kayo sa fast food. May tagi-100 naman. Pwede na yun. Magtipid nga lang kayo. Oo. Lambutin ko to. Mayat maya. Mamaya alis ako eh. Kailangan ko umalis araw-araw para mag-exercise. Ayan. Ayan. Tulog pa rin yung anak ko.
Kahit ano salita ko rin. Ayan, malapit na maluto yung pritong pork chop ko. Oh. Ano ang iano ko rito? Mga kamatis lang. Okay na yon. Huwag na namang ginisa na gulay. At mamantika yon. Ano lang, kamatis. Ilabas ko yung kamatis ko. Kukunin ko yung kamatis. Kasi malamig eh. Ayoko na malamig nung kinakain. Ilabas ko ngayon. Yung kamatis ko, binili ko. Kailangan hugasan. Yan, hugasan natin. Mura ngayon ang kamatis. Hindi kagaya ng ilang buwan. Napakamahal. Sabi ko yung Pilipino na nagpapadala ng pera. Iba't iba ngayon. Laki ng palitan ng peso. Triple. May ano ka, may ano ba yung magkano? 10,000 ka or 5,000 lang. Ano yun? Naabot na ng 15 million sa peso. Malaki na yun. Iba't iba mga Pinoy ngayon. Kaso nga lang, huwag niyo ipadala lahat ng pera ninyo. Maawa kayo sa sarili niyo. Ipunin nyo na lang muna. Kung may bangko kayo sa Pilipinas or GCash kayo, doon nyo ipadala yung pera ninyo. Itago nyo muna. Huwag nyo ipadala sa mga pamilya ninyo lahat. Kasi kapag alam nyo yung gagawin ng mga yan, gagasusin lang nila. Kawawa kayo. Kaya lang, padala nyo muna. Padala nyo muna. Loko-loko, no? Tago nyo muna, ibangko ninyo. Huwag nyo ibigay lahat. Kawawa kayo. Pag-uwi ninyo. Mamumulobi kayo. Tigasan ninyo ang puso ninyo kapag may mga nanghingi. Huwag kayo maniwala sa mga dahilan nila. Kasi kapag pinagbigyan nyo yan ng isang beses, uulitin pa nila. Hindi lang uulitin ng ilang beses pa hanggat wala na matitira sa inyo. Ganyan ang mga ugali ng mga yan kapag sinuportahan nyo isang beses. Ang gusto niya, buwan manghihingi na rin yun. At maawa kayo sa sarili nyo. Ganon ako dati. Kaya wala na. Nadala na. Wala na yung paiyak-iyak sila or sabi may sakit. Ganon na lang ang sinasabi. Nako, suportahan mo yung lahat ng pamilya mo, anak ng kapatid mo or asawa ng kapatid mo. Ganon sila. Walang patawad sa inyo. Pag alam nila may pera kayo, iisipin nila kung anong dahilan para makahingi ng pera sa inyo. Ay maawa kayo sa sarili ninyo. Tigasan ninyo ang puso ninyo ngayon. Kasi kapag balang araw, kayo rin na nawalan, hindi naman yung lahat ng mga natulungan ninyo, tulungan kayo. Mga salbahe rin ang mga yan eh. Yung mga natulungan ninyo, kahit na kapatid ninyo, nanay ninyo, minsan, kung hindi mo sila natulungan, ikichismis ka pa, gagawin ka pa ng masama sa mga iba mong kapatid o sa mga kapitbahay mo, ikichismis ka pa. Yan ang kasama ng mga yung bang mga natulungan mo. Ay, ibig ko sabihin, yan. Kapag ikaw naman manghihingi ng tulong sa kanila, hindi kanila matutulungan. Kaya sabi ko, practical na ngayon. Tigasan na lang ng puso ngayon. Kahit sabihin nilang nasa hospital sila, siyam-siyam ang buhay nila, tigasan ninyo ang puso ninyo. Huwag kayong papadala. Kasi lang yan. Style nila yan. Style bulok na yan. Naranasan ko na ang mga ganyan. Kahit na sabihin nilang nasa hospital sila, kung siya mga buhay nila. Okay.
Ay nako, mas maganda, bigyan nyo na lang sila na napakalit na halaga. Huwag yung lahat-lahat yung savings ninyo na ibigay sa, i-withdraw lahat. Yung savings ninyo, ibigay sa kanila lahat. Bigyan nyo lang sila ng konti, yung bang kahit na hindi na nila isauli sa inyo. Okay lang yun. Pero kapag isang beses na natulungan nyo sila, okay na yan. Pwera lang kapag uulit-ulitin na nila, yung talagang at tigasan nyo na ang puso ninyo. Nagiging pusong bato na lang kayo. Diba? Ayan. Kasi nung tinulungan nyo siya minsan, hindi na nagsumikap. Ang hinihintay na lang niya, puro tulong na lang. Ay nako, siyempre, nakikita mo naman sa mata mo, gano'n ang ginagawa, yung pinaghirapan mo, na pinag-overtime mo na pera, mapupunta lang sa wala, hihingi lang, parang tinapon mo lang sa bintana. Sabihin mo, tinapon ko na lang sa bintana, sabihin nila manghiram ako, ibabalik ko ng ganito, huwag mo nang asahan, sabihin mo, itapon ko na lang sa basurahan yung pera yung pinaghirapan ko. Ay, kaya ingat kayo. Kaya ngayon, tiba-tiba kayo sa sa exchange rate ngayon. Ang gawin niyo na lang, kung may bangko kayo na sariling sa Pilipinas, doon niyo na lang ipadala muna. Ipunin niyo doon. At balang araw kapag umuwi kayo, may gagasusin kayo. Huwag niyo ipamigay muna ngayon. Huwag lahat ng mga sahod ito itinamimigay niyo buwan-buwan. Halos walang matira sa inyo. Nako, pag uwi ninyo, kahit na GCash ninyo or bangko niyo sa Pilipinas, walang laman. Kaya parang kuminsan natutulala kayo, diba? Ganyan ang style. Ay nako. Ganyan ang style ng mga mga Pilipino, yung bang sabihin yung bang hingi doon, hingi dito. Mga kapatid ka mag-anak, ganyan ang style ng mga ganyan yan. Ayan. Hindi na sila nagkukusang yung bang hindi na nila iniisip kung yung bang perang binigay mo, iikot ba naman nila, ipang business nila. Huwag yung tara, sabi nila sa sa mga kabarkada nila or pre nila, ilibre ko kayo lahat. Hindi nila iniisip yung tatay nila rito yung naghihirap. Yan. Or yung asawa, ililibre yung mga kumari, shopping doon, shopping dito. Ipamimili yung mga anak ng mga damit, unlimited. Tapos, pagsapit na naman ng sawaran ng asawa, manghingi ulit. Kala nila. Ay nako, diyan na nga tayo. May ibang usapan natin. Ayan ang friend, ko. Ayan. Dito pag-usapan na lang natin yung huwag yung padala-padala na yan. Dito muna tayo sa sa pork chop ko. Mag-stay. Ayan. Tignan ko nga kung hindi magugutom ang mga yan. Ayan, pag